Magandang araw sa inyo lahat. Ito pag-usapan natin mga kababayan, itong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa 2025 budget na maraming blanco. Maraming blanco daw. Ang sinasabi ngayon ng mga grupo ni PRD na dapat daw hindi ito valid kasi bawal daw ito sa batas. Yan ang sinasabi ni PRD, no? At ang sinasabi pa dito ng mga kababayan ni PRD, dapat daw ayusin ito ng Congress. Dapat daw ayusin ito ng Congress. At ang sinasabi pa niya dito mga kababayan, dahil kung hindi, magsasampa raw sila ng kaso perjury. Sasampan daw nila ng kaso ng perjury. Wala silang pinangalanan. Ang unang tanong ko dyan, dahil magsasampa sila ng kaso sa korte ng perjury, sino ang kakasuhan nyo? Congress? Ilan ba yung Congress dyan? Sino-sino ang mga bumoto dyan? Marami-rami yan. Sige nga. Siyempre, pumirma din ng Senate. Diba? Kasama sila sa BICAM. Sino-sino yung mga kasama dyan sa BICAM? Marami-rami din yan. Higit sa lahat, si Pangulo Marcos pumirma. Diba? Di marami kayong ipapakulong ngayon. Kailan nyo ipapakulong? Kailan nyo ipapakulong etong mga politiko na ito? Pati si PBBM. Kapag naging presidente si BP Sara Duterte? Diba? Pag naging presidente, siyempre. Dahil kung hindi siya magiging presidente, hindi nyo sila mapapakulong. No way. No way, hindi nyo talaga mapapakulong yan. At saka masyado naman kayong atat yata. Hindi pa nga nagdedesisyon yung Korte Supreme Court na tama ba kayo. Hindi nyo pa nga nalilinaw sa amin kung yung hawak ba na dokumento ninyo, yung may mga blanco na yan, ay yan ba yung pinirmahan ni Pangulong Marcos? Baka hindi na naman kasi yan ang pinirmahan. Diba? Baka mamaya hindi yan ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Di pahiya na naman kayo. Diba? Pahiya na naman kayo. Wala pang desisyon ng Supreme Court kung tama bang sinasabi nyo. Pinapangunahan nyo na agad. Sinasabi nyo na agad, perjury yan, ipapakulong ko kayo lahat. Diba? Sabi kasi ni PRD yan mga babayan, sabi ni PRD yan, na ipapakulong daw niya lahat ang mga pumirma dito. Perjury daw ang ikakaso nila. At mag-uumpisa na raw sila magsampan ng kaso. Mga kababayan, hindi lang nila pinangalanan kung sino ang kakasuhan. Malamang yung mga pumirma dyan ay yung gumawa ng budget nila sa 2025. Ang tanong na lang natin dito sino nga, kailan, di ba? Narito, panoorin natin mga kababayan ang sinabi ni PRD. Ang balitang ito. Panoorin natin. Walang bisa at hindi raw dapat ipatupad ang magit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuna kasi niya at ng isa pang mababatas ang umano'y mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpasilong with blank.
Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Bastard Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon nila Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo, gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Nasyak nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalukuhan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, maliho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatanda ang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.